So hello no, ngayon no, ito ay patungkol sa sinasabi no na ang bata raw ay hindi raw tao. No, so ito yung nakikita ko sa mga ibang artikel sa ibang mga post at sa mga narinig ko sa ibang mga tao o sa mga false prophet o sa ibang mga tao. No, na pinaglalaban talaga nila ang tao, ang bata hindi raw tao. So ngayon ang tanong ko, kung hindi tao ang bata, anong species siya na bilong? Species ba sa bilong ba sa isda, pating, manok, hayop, aso, or ano kung hindi yan tao. So dito mo makikita na marami na ang false prophet at false religion nagsilabasan ngayong panahon. Hindi na ito nakapagtataka. Kasi nga binalaan na tayo ng ating Panginoon mula pa noon. Doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na many false prophet will rise or many false prophet will come. Magsilapana ang mga bulaang propeta at ituturo nila ang mga katuruan ng mga demonyo at marami pang makikinig at susunod sa kanilang mga turo. Kahit pa itong mga katuruan na ito ay hindi talaga nakabase sa Biblia. Kaya nga sinasabi, di ba, kung ikaw makikinig ka sa mga turo o sinasabi ng iyong mga pastor or church leader, saliksikin mo ang nakasulat sa Biblia at ikumpara mo ang mga sinasabi nila ayon dito sa nakasulat sa Biblia. Kung iyang mga sinasabi nila opposite sa nakasulat sa Biblia, it's better for you to live. No? Much better para sa iyo na umalis ka lang dyan sa relihiyon na yan. Kasi nga, baka isa ka no, na magiging kasama nila naka-blindfold patungo doon sa kapahamakan kung alam mo naman na ang ilang itinuturo ay hindi talaga tugma sa nakasulat sa Biblia. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, di ba, noon na darating yung araw na ang mga tao hindi na makikinig sa mga tamang katuruan, kundi pakikinggan nila ang mga turo ng mga katuruan ng mga demonyo. At ito ng panahon ngayon, nagsilapanan na ang mga bulaang propeta. Itong mga bulaang propeta na ito na nagtuturo naman, ito yung mga tao ni Satanas. No, ito yung mga tao ni Satanas. Kaya wag kayong basta-bastang tumanggap sa mga pagkain na inaabot sa inyo na sinasabi nila nakakabuti sa inyong kaluluwa at maliligtas kayo kung alam nyo naman na ang itinuturo nila opposite sa nakasulat sa Biblia. Hindi yan nakakabuti sa inyo. Iwasan nyo po yan. Maraming mga tao ang nagsasabi ng ngayon at ito ay hayag na hayag po talaga ang ganitong aral o ganitong turo na katuruan ito ng demonyo. At kung pakikinggan nyo ito, doon talaga kayo patungo kung saan bilong ang demonyo, doon sa impyerno. Kaya umiwas kayo sa mga ganitong false prophet at false religion. Kasi kung babasahin mo sa Biblia, wala yan eh. Hindi yan totoo. At saka, umiwas na lang kayo, it's better for you. No, maraming nalipana ngayon dito. At naglipana at pinaglalaban talaga nila kahit pa mali-mali yung itinuturo nila. Kasi nga, kumukontrol nila ang kapangyarihan na sa kanila, ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya hindi sila basta-bastang tumitiwalag at bibitawan ng kanilang sinasabi. Kahit pa demonic yung mga tinuturo nila. Pero kung kayo, susunod kayo sa mga ganitong turo at aral, iwan ko lang sa inyo, good luck. No? So basta, ito ang sinasabi ko, bago nyo pakinggan or tanggapin yung mga salita ng mga church leader nyo o kahit sino mga preacher dyan, saliksikin nyo muna ang nakasulat sa Biblia. Saliksikin nyo. Kaya nga dito, di ba sinasabi ko na, kung ikaw magpo-post ka ng tungkol sa impyerno, doon patungo ang mga tao ganito, mga video patungkol sa impyerno, i-post mo, sabihin mo, ipangaral mo kung sino ang patungo dito kasi maraming false religion, false prophet na nagtuturo ng mga kabaliktaran at itong mga taong ito nagtuturo ng mga kabaliktaran opposite sa nakasulat sa Biblia sa katotohanan. Iniisip pa nila na ang kanilang katuruan ay tama at dahil dyan, iniisip din nila na sila ay patungo sa langit pagkatapos nilang mamatay. Kung i-compare mo naman sa Biblia, impyerno. Kaya maraming mga tao, kaya kung sabihin mo na, ito kasi mga tao na nakakakita nito, kahit mga false prophet, member ng mga false religion, member ng mga false prophet, nakikinig at nanonood sa mga, matatakot yan, makakita ng mga impyerno, ay ganito pala. Pero kung hindi mo sasabihin kung sino mapupunta dyan, ganito, ganyan, yung mga kamalian, mali at saka tamang gawain, kung hindi mo yung mga tao na yan, lalong higpit ang paniniwala nila sa kanilang katuruan.
sa kanilang mga relihiyon, mga simbahan. Kahit mali-mali. Instead na malayo sila doon sa impyerno, lalo silang may impyerno dahil nga mas hinihigpit na nila ang panghawak sa kanilang mga turo, kung ano ang itinuturo sa kanilang relihiyon. Kaya maraming mga tao na gumagawa nito. Umiwas po kayo sa mga ganito. Kasi alam nyo naman na ang kasamaan ay nagbubunga talaga niya ng kamatayan dating ng araw. Kung isa ka or mabibilong ka sa mga taong ganito, it's better for wag mong sayangin ang buhay mo sa maling desisyon na nakikinig ka sa mga false religion at saka false prophet. May Biblia tayo. Yan ang binabasihan sa lahat. Kung hindi ka susunod dyan at susundin mo yung mga turo ng mga maling turo ng iyong church, wala, yung mga simbahan yan, yung mga religion na yan, nagiging pintuan yan patungo sa kapahamakan, patungo sa impyerno. Kahit pa sasabihin natin na magaling sila magturo, kung yung mga sinasabi nila kabaliktaran naman sa nakasulat sa Biblia, leading to hell pa rin kayo. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, kung hindi niyo na naman sinusunod ang mga utos ko sa inyo? O, di ba? Ang mga utos ng Panginoon, mga turo ng ating Panginoon sa Kristo, kung hindi niyo rin sinusunod. Di ba sabi ng ating Panginoon sa Kristo, maraming mga tao kasi na inaakala kahit mga false teaching na yung pinapangaral nila, wala na sa Biblia, balibaliktad na sa Biblia, iniisip pa rin nila na mapupunta sila sa langit. At yun pa rin ang iniisip nila. At sinasabi nila doon sa mga tao na ligtas na kayong lahat, kahit pa sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kakarian ng Diyos. Kundi yun lamang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. So paano kayo makakapasok sa langit, sa kaharian ng Diyos, kung ang itinuturo niyo puro kabaliktaran sa mga sinasabi dito sa Biblia? Yan ay sinasabi noon na hindi nyo sinusunod ang kalooban ng Panginoon. At sa ganun, ayon sa kasulatan, hindi kayo makakapasok. So mag-ingat kayo sa mga false religion na ito, na nagtuturo ng mga maling turo. Ihahatid kayo nito sa impyerno. Yan ang katotohanan. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone.